Sa Santa Rosita, may kanto sa tapat ng terminal na parang laging may alikabok sa hangin, halo ng usok ng jeep, amoy ng prito sa karinderya at init ng araw na kumakapit sa balat. Doon palagi pumupwesto si Santino Tino Ravel, 12 anyos, payat pero matikas ang tindig kahit halatang kulang sa tulog. May lumang bayong siyang nakasabit sa balikat at sa loob nito, mga pandesal na iniipit niya sa malinis na lampin para hindi madumihan. Maaga siyang gumigising, mas maaga kaysa sa karamihan ng batang kasing edad niya. Kapag alas 4 pa lang, gising na si Tino sa maliit nilang inuupahang kwarto sa likod ng Pan de Oro, isang panaderyang amoy harina at pugon. Madilim pa, pero sanay na ang mata niya sa dilim. Dahan-dahan siyang bumabangon para hindi magising ang nanay niyang si Lorna Ravel na nakahiga sa papag, humihinga ng mabigat na parang may nakadagan sa dibdib. Naririnig ni Tino ang ubo bago pa man siya makapagsuot ng tsinelas. "Nay," bulong niya, lumapit sa tabi ng papag. "Gising ka?" Umangat ang kamay ni Lorna, nanginginig ng kaunti. "Gising. Hindi na naman ako makatulog." Mahinang sagot nito. Namumula ang mata at ang labi parang tuyo lagi. "San ka na naman pupunta ng maaga?" "Mag-aayos lang ako, Nay. Magtitinda ako bago pumasok." Sinubukan niyang ngumiti. "Konti na lang makakabayad na tayo dun sa listahan." Sa gilid ng dingding may papel na nakadikit gamit ang tape. Listahan ng utang at bayarin. Upa, kuryente, gamot, hulog sa klinik. May mga pangalan din ng suki na bukasan na bayad na parang utang din nila sa sarili nilang panaderya. Tumingin si Lorna sa listahan, saka sa anak niya. "Tino, huwag mo nang pahirapan sarili mo." "Hindi naman po mahirap," sagot ni Tino kahit halatang nagsisinungaling siya sa sarili. "Mas mahirap pag wala tayong pandesal na maibenta." Bago pa lumaki ang usapan, bumukas ang pinto ng panaderya. Lumitaw si Mang Delfin Arce, 50 pataas, malaki ang kamay at laging amoy tinapay. Siya ang may-ari ng Pan de Oro, pero hindi siya yung tipong mayaman. Mas mukha pa siyang ordinaryong baker kaysa boss. May hawak siyang tray ng bagong lutong pandesal, umaasok pa sa init. "Tino," tawag niya. Medyo paos dahil sa buong gabing pagmamasa. "Eto no, mainit pa, ingatan mo." "Opo, Mang Delfin, salamat po." Lumapit si Tino, maingat na kinuha ang tray at inilagay ang pandesal sa bayong. Tumingin si Mang Delfin kay Lorna na nakahiga. "Kumusta, Lorna?" Napilitang ngumiti si Lorna. "Ganun pa rin, Mang Delfin." Humina ng malalim si Mang Delfin at bulong para hindi marinig ni Tino. "Sa susunod na linggo, ipapatingin natin ulit. May kilala akong... basta, hahanap ako ng paraan." Narinig ni Tino ang kalahati ng sinabi. Alam niyang may ibig sabihin ng hahanap ako ng paraan, pero sanay na siyang hindi umasa sa pangakong hindi hawak ng kamay. Ginawa niyang konkretong bagay ang kaya niyang gawin. Magbenta, mag-ipon, magtiis. Paglabas ni Tino, dumaan siya sa likod ng panaderya kung saan nagliligpit si Lorna minsan kapag kaya. Mga sako ng harina, bote ng mantika, at lumang upuan. Sumikat ang unang liwanag ng umaga, at ang hangin malamig pa. Sa daan papuntang terminal, may mga kilalang mukha na agad siyang binabati. "Uy, Tino!" Sigaw ni Kuya Otep, tricycle driver na nakaparada sa gilid. "Mainit pa ba?" "Oo, Kuya," sagot ni Tino. Inilabas ang 2 pandesal. "Dalawa?" "Isa lang muna," sabi ni Kuya Otep, sabay halukay sa bulsa. "Ito, gente, tira na sa iyong sukliha." "Kuya, sobra." "Huwag ka na, sa susunod na lang." Kinindatan siya ni Kuya Otep. "Tsaka mag-aaral ka pa, huwag mong kakalimutan yun." May ganyang mga tao sa Santa Rosita, hindi marami pero sapat para kumapit si Tino sa araw-araw. Habang naglalakad siya papuntang terminal, nakita rin niya si Aling Nena Villamor, guro sa elementarya. Nakapila sa karinderya para bumili ng kape. "Tino, anong oras pasok mo?" tanong ni Aling Nena na may bit-bit na folder. "Mga 7 po, Aling Nena. Kukuha ko mamaya sa'yo ha, pero isulat mo na lang ulit ha." Namula ito sa hiya.
kulang pa sweldo. Opo, Aling Nena, okay lang po. Sanay na si Tino. Hindi siya naniningil ng matigas. Mas iniisip niyang yung pandesal, babalik din sa kanya sa ibang paraan, sa kabaitan o sa pagkakataon. Pagdating niya sa terminal, nagsisimula ng dumami ang tao. Mga empleyadong nagmamadali, estudyanteng may hawak na project, mga nanay na may bitbit na bayong. Pumwesto siya sa kanto na alam niyang dinadaanan ng lahat, tapat ng mini grocery, katabi ng waiting shed. Pandesal o, mainit pa, 10 po, 3. Sigaw niya nang hindi masyadong malakas, yung sakto lang na maririnig ng malapit. May sumangot na lalaki na makauniforme ng security. Dito ka na naman, baka paalisin ka ni Kapitana ha? Tumanggo si Tino. Opo sir, dito lang po ako sa gilid, hindi naman po ako humaharang. Basta, umiling ang guard, pero hindi naman siya pinalayas. Alam nilang si Tino, hindi istorbo. Mas mukha pa siyang bahagi ng umaga. Habang nagbebenta, pinipili ni Tino yung mga suki niyang may pambayad ngayon at yung bukasan lang. Minsan naiisip niya kung ilang bukasan pa ang kakayanin ng buhay nila. Kapag sumasakit ang dibdib ng nanay niya, parang bawat araw may countdown. Bago mag-alas 7, tumunog ang lumang cellphone ni Tino. Text mula kay Tess Abarca, barangay health worker. Nasa klinik daw siya mamayang hapon, paalala sa follow-up ni Lorna. Napakagat si Tino sa labi. Alam niyang kailangan yun, pero alam din niyang may bayad pamasahe at may gamot na bibilhin. Ilang minuto pa, may dumaan na grupo ng mga estudyante at kabataang naka-branded na sapatos, halatang galing sa mas maayos na bahay. Isa roon si Rico Malvar, matangkad kahit kaedad lang halos ni Tino. Malinis ang uniform at may hangin sa kilos. Kasunod niya sina Jessa Puno na naka-ponytail at laging may dalang salamin sa bag, si Kurt Ledesma na mahilig magpakitang gilas, at si Bong Santillan na tawang-tawa lagi kapag may inaasar. Uy, pandesal boy! Sigaw ni Rico, kunwari malakas para marinig no iba. May bago ka bang tinapay? Baka mamaya may alikabok na yan sa bayong mo. Tumigil si Tino sa pagsigaw. Hindi siya sumagot agad. Inayos niya lang ang lampin sa ibabaw ng pandesal, parang wala siyang narinig. Grabe! Sabat ni Jessa, naka-cross arms. Ang aga-aga amoy panis na. Oy, Tino! Dagdag ni Kurt, lumapit ng kaunti. Baka may discount pag pangmayaman bumili. Tumawa si Bong, sabay tingin sa ibang tao na parang naghahanap ng kakampi sa kangaasar. May ilang nakatingin, may ilang ngumiti lang, pero karamihan, umiwas. Ganun naman sa maliit na bayan, ayaw makialam, ayaw mapag-initan. Dumating si Clarice Ibanez sa gilid ng terminal, bagong guidance counselor sa public school. May hawak siyang folder at nakasuot ng simpleng blouse. Napansin niya ang grupo at napansin niya rin si Tino na tahimik lang. Rico, tawag ni Clarice, calm pero may bigat. Hindi ba late ka na? Napalingon si Rico, kunwari inosente. Hindi po ma'am, nagbibiro lang kami. Tino, lumapit si Clarice sa bata. Okay ka ba? Tumangdo si Tino, pilitang ngiti. Opo ma'am. Tahimik na tumingin si Clarice sa pandesal at sa lumang bayong. Kumain ka na ba? Sa mamaya na lang po, sagot ni Tino, mabilis. Alam niyang kapag kumain siya lang pandesal ngayon, mababawasan ng pambili ng gamot mamaya. Ilang minuto pa, may dumaan na kapayatan na matandang lalaki na may dalang maliit na bag ng tools. Mukhang pintor o karpintero. Tumigil itong sandali sa harap ni Tino. Mainit pa ba yan, iho? Tanong nito, malumanay. Opo, tay. Mainit pa po. Kumuha akong 2. Inabot niya ang bayad. Sakto lang. Nang iabot ni Tina ang pandesal, ngumiti ang matanda. Sige lang, huwag mo papabaya ang pag-aaral mo. Ang tinapay, araw-araw ginagawa. Pero ang utak, kapag pinabayaan mo, mahirap ibalik. Tumanggo si Tino kahit hindi niya kilala ang matanda. Opo, hindi niya alam na ang simpleng pagbiling iyon parang pako na itinutusok sa lupa. Isang maliit na tanda na may mga matang nakakita sa kanya na hindi puro panlalait.
Sa pagtakbo ni Tino papunta sa school, naiwan ng terminal sa likod niya. Kasama ang tawanan ni Rico, ang amoy ng pandesal at ang listahan ng utang na parang hindi nauubos. Pero sa dibdib niya, may bagong tunog. Hindi man pag-asa na malaki, pero isang ideya na baka may ibang paraan para umusad ang buhay, hindi lang puro tiis at benta. At sa loob ng Pandeoro, habang pinipigilan ni Lorna ang ubo at nakatitig sa kisame, hindi niya alam na ang simpleng umagang iyon ang magsisimula ng mahabang pagbabago. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Pagdating ni Tino sa school, humahabol pa rin sa ilong niya ang amoy ng pandesal, halos sa alikabok ng terminal at sa pawis na pumapatak sa sentido niya habang tumatakbo. Bitbit niya ang bayong na halos wala ng laman at ang maliit na sobre sa bulsa na may barya at ilang papel. Sa isip niya, paulit-ulit yung sinabi ng matandang bumili ng pandesal kanina. Ang tinapay, araw-araw ginagawa, pero ang utak, kapag pinabayaan mo, mahirap ibalik. Hindi niya alam kung bakit kumapit sa kanya yon. Siguro dahil unang beses na may nagsalita sa kanya na parang tao siya, hindi lang pandesal boy. Sa hallway, sinalubong siya ni Pio Rivas, classmate niyang laging naghahanap ng kakampi sa tawanan, pero minsan nahahalata mo ring takot lang mapag-iiwanan. "Uy, Tino," sabi ni Pio, kunwari casual. "Kanina nakita ko yung tropa ni Rico. Okay ka lang?" Tumanggo si Tino. Pilit na kalmado. "Okay lang." "Ang tibay mo," bulong ni Pio. "Kung ako yun, baka sinagot ko na." Hindi sumagot si Tino. Sa mga ganitong oras, naiisip niya na kahit sumagot siya, wala rin. Mas lalala lang. At mas mahirap lumaban kapag gutom ka at may sakit ang nanay mo. Sa loob ng classroom, pumasok si Miss Lorna B. Cuyambao. Hindi nanay niya, ibang Lorna, pero di madalas napapangiti si Tino kapag naririnig niya yung pangalan kasi parang may konting comfort. Math teacher nila ito, istrikta pero patas. Naglabas ito ng quiz at nagsimulang magturo. Habang nagsusulat si Miss Cuyambao sa blackboard, nakatingin si Tino sa chalk na gumuguhit ng numbers. Dito lang siya nakakaramdam ng tahimik na kontrol. Kapag math, may sagot. Kapag buhay, puro tanong. Pagkatapos ng klase, nang tumunog ang bell, tinawag siya ni Miss Clarice Ibanez sa labas ng guidance office. Nakaayos na ang folder, parang handa na sa mahabang usapan. "Tino, napansin ko yung scores mo sa math. Kahit hindi ka nakapag-review, mataas." Nangingiti si Tino, mahiyain. "Salamat po." "May tryout nga tayo sa Quiz B," sabi ni Clarice, mas malumanay. "Pero hindi lang yon. May referral ako sa isang maliit na academic support program. Hindi ito instant na scholarship, pero may tutoring, may allowance sa supplies. Kailangan ko lang ng consent ng guardian mo." Napatigil si Tino. Allowance, parang salitang malayo sa buhay niya. "Kailangan po ba ng bayad?" Umiling si Clarice. "Wala, pero kailangan mong mag-commit ng oras, kahit 2 beses isang linggo." Doon naramdaman ni Tino yung bigat. Oras ang pinakamahirap niyang ibigay. "Ma'am, nagtitinda po kasi ako." "Alam ko yon, pero baka may paraan. Pwedeng sa umaga bago ka magbenta, o kaya weekend." "Pag-iisipan ko po," sagot ni Tino. Hindi niya kayang mangako. Pag-uwi ni Tino sa Pandeoro, naabutan niya si Mang Delpin na nagbibilang ng barya sa kahanang-kaha, habang si Lorna, nanay niya, nakaupo sa lumang upuan, may hawak na basahan pero halatang hingal na kahit nakaupo lang. "Nay, nag-text si Tess Abarca, sa klinik daw mamaya." Nag-angat ng tingin si Lorna. "Mamaya?" Naluha ang mata niya sa pagod. "Tino, wala tayong pamasahe." "Meron po ako naipon konti," sabi ni Tino, hinawakan ng bulsa. "Kaya po natin." Mang Delpin, na nakikinig mula sa kaha, biglang tumayo. "Ako nang bahala sa pamasahe," sabi niya, matigas ang tono. "At kung may kailangan na test, sabihin nyo. May utang man kayo sa akin, hindi ko kayo pinapaalis." "Hindi po, Mang Delpin," biglang protesta ni Lorna, pero napaupo ulit sa ubo. "Wag na," putol ni Mang Delpin. "Mas kailangan nyo yan ngayon." Sa hapon, naglakad sila papuntang barangay clinic. Kasama nila si Tess Abarca, naka-ponytail, may clipboard at laging may "kaya natin to" sa muka.
Pagtasok pa lang, nagsalubong ang amoy ng alkohol at lumang electric fan. "Tino," sabi ni Tess, "buti dinala mo si nanay mo. Medyo hindi maganda yung huling findings. Kailangan nating i-monitor." "Naglalaan po kami," sagot ni Tino. "Pero mahal po ata ang gamot." Huminga si Tess. "May program tayo. Hindi lahat covered pero may tulong. Kailangan lang kumpletuhin yung papeles. Dito ka matututo ha, hindi lang sa math, sa buhay din." Ngumiti si Tino pero hindi mawala yung kaba. Habang kinukunan ng BP si Lorna, napansin ni Tino na nanginginig ang kamay ng nanay niya. "Nay," bulong niya, "kaya natin to." Tumanggo si Lorna pero halatang nahihiya na ang anak niya pang nagpapalakas ng loob sa kanya. Paglabas nila, papalubog na ang araw. Nakaupo si Lorna sa waiting shed sandali para huminga. Si Tino naman hawak ang reseta, inihisip kung ilang pandesal ang katumbas nito. Sa kanto may ilang kabataang dumaan. Si Rico Malbar ulit, kasama ang barkada. Fresh na fresh, parang walang iniisip. "Oh, pandesal boy!" sigaw ni Rico nang makita sila. "Nasa klinik? Baka naman dahil sa mga alikabok ng terminal yan." Tumawa sina Jessa, Kurt at Bong. Hindi sumagot si Tino. Mas importante ngayon ng nanay niya kaysa sa pride. Pero nakita ni Lorna ang eksena. Namula ang mukha nito, hindi sa galit kundi sa hiya. "Tino," bulong ni Lorna, "umalis na tayo." Naramdaman ni Tino yung init sa dibdib, pero pinigilan niya. Hinawakan niya ang kamay ng nanay niya at tinulungan itong tumayo. Habang pauwi sila, dumaan sila sa plaza kung saan may mga tarp at signages na nakalagay, "Coming soon, Malvar Bakes, Grand Tasting Day." Malalaki ang letra, parang sinasabi sa buong bayan na sila ang may kontrol sa tinapay at sa tao. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati si Tino. Mas konti ang tulog, kasi sa gabi umuubo ng ubo si Lorna. Halos di siya makapikit kakabantay. Pero kailangan pa rin gumising para magbenta. Sa terminal, mas marami ang tao dahil may balitang may free tasting daw sa plaza. Lahat parang may puntahan. Si Tino, pumwesto pa rin sa kanto pero napansin niyang mas kaunti ang bumibili. Dumating si Kuya Otep, kumunot ang noo. "Tino, balita ko may promo yung Malbar Bakes. Namimigay daw ng libre." Tumanggo si Tino. "Opo kuya." "Mga ganyan," sabi ni Kuya Otep. "Pang-akit yan, pero sa huli, tayo pa rin ang talo." Sa may dulo, dumaan si Aling Nena, mas maaga rin kaysa dati. "Tino, sorry ha, hindi muna ako kukuha ngayon," sabi nito halatang nahihiya. "Okay lang po Aling Nena," sagot ni Tino. Hindi niya kayang sisihin ang mga taong kapos din. Bago magtanghalian, dumami ang tao sa plaza. Narinig ni Tino ang ingay ng speakers, ang tawanan, ang sigawan ng mga hosts. Kita niya mula sa terminal ang pagkislap ng tarp ng Malvar Bakes at sa gitna, si Rico Malbar na parang artista. May hawak na microphone, may suot na polo na may logo ng bakery. "Nandito tayo ngayon!" sigaw ni Rico habang palakpak ang mga tao. Para ipakita na ang tunay na pandesal, Malbar! Tumaas ang balahibo ni Tino hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na sinasadya nilang ipamukha sa kanya kung sino ang nasa taas. Sa gilid ng plaza, nakita ni Coach Wendell Sarte na nakikipagkamay sa mga sponsor. Kita sa mukha nito ang pilit ng ngiti, parang alam niyang may mali, pero kailangan niyang sumunod dahil sa pondo para sa sports program. Doon naman sa may fountain, may isang babae na nakahawak ng cellphone, naka-live. Si Laila Quiñones. Naririnig ni Tino ang boses niya kahit malayo. "Guys, nandito tayo sa Santa Rosita. May pinaka-viral na pandesal boy dito. Hanapin natin siya." Napatigil si Tino. Bumigat ang bayong niya kahit hindi naman dumagdag ang pandesal. Parang biglang lahat ng mata pwedeng tumingin sa kanya. At sa gitna ng mga tao, may isang lalaking dayuhan. Tahimik lang, naka-long sleeves kahit mainit, may hawak na maliit na notebook. Si Mr. Gavin Rutherfield. Nakita ni Tino yung mukha niya saglit, yung tipo ng tingin na hindi nang huhusga. Pero bago pa ma-process ni Tino, dumami na ang tao sa pagitan nila. Lumapit sa kanya si Pio, hinihingal. "Tino, hinahanap ka nila." "Sinong nila?"
Tanong ni Tino, pero alam na niya. Si Laila, sabi niya magpapaviral daw siya. Tapos si Rico, parang may balak. Hindi pa tapos si Pio, pero nakita na ni Tino sa gilid ng mata niya ang paglapit ng barkada ni Rico. Parang palabas, parang eksena sa harap ng maraming tao. Tino, sigaw ni Rico, sabay turo. Ayan siya, ang pandesal boy. Napalingon ng ilan, may tumawa, may naglabas ng cellphone. Sa loob ng dibdib ni Tino, may gustong sumabog. Pero sa isip niya, lumitaw si Lorna na nakahiga kagabi, hinihingal. At si Tess na nagsabing may papeles pa. Hindi siya pwedeng masira ngayon. Nang sumunod na hakbang ni Rico papalapit, biglang dumaan na barangay staff at sinabing bawal daw magkalat ng crowd sa terminal area. Napahinto sila sandali. At sa sandaling iyon, sa malayo, muling nakita ni Tino si Mr. Gavin Rutherfield. Nakatayo, nakatingin sa kanya, parang may iniipit na desisyon sa dibdib. Tahimik lang, pero may bigat. Parang may nakita siyang hindi nakikita ng iba. Uuwi si Tino ng hapon na halos walang naibenta. Sa bulsa niya, mas kaunti ang barya kaysa kahapon. Sa kamay niya, may reseta pa rin kailangang punuan. Sa loob ng Pan de Oro, naririnig niya ang iyak ni Lorna habang kausap si Tita Maribel sa cellphone. Hindi ko na alam ate, nanginginig na boses ni Lorna. Kung pwede lang may mangyaring himala. Huminto si Tino sa may pintuan. Hindi siya pumasok agad. Parang pinipigilan niyang marinig lahat, pero naririnig pa rin. Dahan-dahan niyang hinawakan ng sobre sa bulsa, yung maliit na perang kinita niya. At doon niya unang naramdaman ang bigat ng isang ideya. Paano kung hindi na sapat ang pagtitinda? Paano kung kailangan niyang humanap ng ibang paraan bago maubos ang oras ng nanay niya at bago tuluyang yurakan ng mundo ang pangarap niya? Hindi agad pumasok si Tino sa kwarto nila sa likod ng Pan de Oro. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Hawak ang bayong na halos wala ng laman, habang ang iyak ng nanay niyang si Lorna ay tumatago sa manipis na pader. Naririnig niya ang boses ni Tita Maribel sa kabilang linya. Hindi galit, pero pagod, at parang nauubusan na rin ng pasensya. Lorna, ate mo to. Hindi ko naman sinasabing pabayaan mo si Tino. Pero kahit ako may mga anak din akong binubuhay. Ilang buwan na yung utang mo sa akin. Alam ko ate, alam ko. Hikbi ni Lorna. Hindi ko na alam saan kukuha. Si Tino, bata pa siya pero parang siya na ang bumubuhat sa lahat. Nakakahiya. Hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Pero kailangan mo ring gumawa ng paraan. Magpa-check up ka. Ayusin mo papeles mo. Kung may program dyan sa barangay, sumali ka. Natigilan si Tino sa huling salita. Program, sumali. Naalala niya si Tess Abarca at yung sinabing may mga papeles at may program. Naalala rin niya si Clarice Ibanez at yung academic support program na may tutoring at allowance. Lahat parang nagiging poraso ng isang tanong. Paano ka uusad kung wala kang oras at pera? Pumasok siya sa loob ng dahan-dahan at agad siyang napansin ni Lorna. Mabilis nitong pinusa ng luha, tatarang ayaw ipakita na mahina siya. Tino, mahinang tawag ni Lorna, nanginginig ang boses. Narinig mo ba? Umiling si Tino kahit narinig niya lahat. Hindi po, sagot niya. Kumusta po kayo? Napayuko si Lorna. Pasensya na anak, hindi ko sinasadyang marinig mo, yung usapan namin ng tita mo. Lumapit si Tino at hinawakan ng kamay ng nanay niya. Okay lang po, Nay. Ako po, gagawa ako ng paraan. Parang may gustong sabihin si Lorna, pero bigla itong inubo. Sunod-sunod hanggang mamula ang mukha. Si Tino, kabisado na ang galaw. Inaabot ang baso ng tubig, pinapaupo ng maayos, pinapakalma. Sa tuwing ganito, ramdam niyang mas mabilis ang oras kaysa sa kaya niyang habulin. Kinabukasan, mas maingay ang Santa Rosita. May posters sa barangay hall, sa waiting shed, kahit sa pinto ng Pan de Oro. Young Sellers Showcase, programang pangkabataan, permit, pwesto at pag-angat. May logo ng barangay at sponsor names. Ang mga tindera sa palengke nag-uusap.
Ang mga tricycle driver nagkakape habang binabasa ang poster. "Uy Tino," tawag ni Kuya Otep habang sumisip-sip ng kape. "Ito yung sinasabi ni Kapitana. Programa daw para sa mga batang nagtitinda. Dapat sumali ka." Napatigil si Tino, hawak ang bayong. "Pwede po ba kahit wala kaming, alam nyo na, pang-ayos ng papeles?" "May tutulong," sabi ni Kuya Otep, sabay turo sa barangay staff na nagkakabit ng tarpaulin. Sabi ni Kapitana, para raw yan sa deserving. Sa salitang deserving, may kakaibang bigat, lalo na nang narinig ni Tino na si Rico Malvar daw ang magiging youth ambassador ng program. Ibig sabihin, nasa kamay ng taong pinakamadalas siyang ipahiya ang bahagi ng pagkakataon niya. Sa hapon, dumaan si Tess Abarca sa Pan de Oro, may dalang folder. "Tino, nakita mo yung Young Sellers Showcase?" "Opo," sagot ni Tino, di makatingin. "Sumali ka," direktang sabi ni Tess. "Kung makakuha ka ng permit, hindi ka na basta-basta paaalisin sa terminal at may chance na magkaroon ka ng mas maayos na pwesto. Hindi ito yaman, pero stability." Napasinghap si Lorna mula sa upuan. "Tess, may bayad ba?" "Wala," sagot ni Tess, "pero may requirements. Birth certificate, school ID, at signature ng guardian. Tulungan ko kayo." Tumingin si Tino kay Lorna. Sa mata ng nanay niya, may halong takot at pag-asa. "Subukan natin, Nay," sabi ni Tino, kahit may kaba sa sikmura. "Kahit isang beses lang." Sa araw ng program, sa plaza ginanap ang showcase. May maliit na stage, may lamesang mahaba na parang registration, at may mga upuang plastic na mabilis uminit sa araw. Dumating sina Kapitana Mercy Di Malanta, naka-blazer kahit initin, at SK Chair Nico Faeldon na may hawak na mic. Naroon din si Coach Wendell Sarte, nakangiti pero halatang pagod sa pakikipagkamay sa mga sponsor. Sa mga gilid, nandoon ang mga tindera. Si Aling Cora Bayani na nagbebenta ng banana Q, si Mang Ramil Pacheco na may fishball cart, pati ilang batang nagtitinda rin tulad ni Mika Sison, nagbebenta ng sampagita, si Jomar Quilan na naglalako ng tubig, at Belen Carpio na nagbebenta ng kakanin. Sa dami nila, naramdaman ni Tino na hindi pala siya nag-iisa. Pero nang lumitaw si Rico Malvar sa entablado, malinis, nakapolo na may logo ng Malvar Bakes, biglang bumigat ulit ang hangin. "Good afternoon, Santa Rosita!" sigaw ni Rico sa mic, palakpak ang ilan. "Nandito tayo para tulungan ang mga batang may pangarap at para maging mas presentable ang ating plaza." May mga nagtawanan, may palakpak, may nagvideo. Nandoon din si Laila Quinones, hawak ang cellphone, naka-live na naman. "Guys, andito tayo. May programa sila para sa mga batang nagtitinda. Tignan natin kung sino ang magiging winner," sabi ni Laila sabay swing ng kamera sa mga bata. Naninginig ang kamay ni Tino sa hawak niyang bayong. Katabi niya si Lorna, pinilit mag-ayos ng buhok kahit halatang hinihingal. Si Tess Abarca nasa likod nila, parang bantay na handang sumalo. "Tino," bulong ni Lorna, "kung hindi mo kaya, umuwi na tayo." "Hindi po, Nay," sagot ni Tino. "Kakayanin ko." Sa araw ng program, tinawag ang mga bata isa-isa para ipakita ang produkto at kwento nila. Si Mika, nagkwento kung paano niya tinutulungan ang lola niya. Si Jomar, nagsabing nag-iipon siya para sa graduation fee. Si Belen, tahimik pero matapang, nagsabing gusto niyang mag-aral ng culinary. Nang pangalan na ni Tino, umakyat siya sa harap, hawak ang bayong. Huminga siya ng malalim. Kita niya ang mga mata ng tao. May ilan na maaawain, may ilan na naghihintay ng katatawanan. "Magandang hapon po,"
sabi ni Tino, medyo nanginginig ang boses. Ako po si Santiago Ravel. Nagbebenta po ako ng pandesal para po sa gamot ng nanay ko. Tumingin siya kay Lorna saglit. Nakita niyang nangingilid ang luha nito, pero pinipilit ngumiti. Galing po yung pandesal sa Pandeoro, dagdag ni Tino. Si Mang Delfin po ang may-ari. Mabait po siya. Ako po, gusto ko lang po sana magkaroon ng permit para hindi na po ako mapaalis sa terminal. Tahimik sandali. Narinig ni Tino ang hangin, ang electric fan sa gilid, ang click ng cellphone camera. Pero biglang sumingit si Rico sa mic, kunwari nakangiti. Tino, tama ba? Pandesal sa bayong. Okay, pero question, presentable ka ba para sa plaza natin? May nagtawanan. Napahawak si Tino sa bayong, mas mahigpit. Rico, mahinang tawag ni Kapitana Mercy, pero halatang ayaw niyang gumawa ng gulo sa harap ng sponsors. Joke lang po, Kapitana, sabi ni Rico, sabay tingin sa crowd. Pero seryoso, dapat naman yung mabibigyan ng magandang pwesto yung hindi nakakababa ng image, di ba? Mas malakas ang tawanan ngayon. Si Laila Quinones, mas inilapit pa ang kamera. Grabe guys, parang may eksena. Bulong ni Laila sa live, halatang excited. Ramdam ni Tino yung init sa mata niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya piniling maging mahirap. Pero sa gilid ng entablado, nakita niya si Coach Wendell. Nakayuko, parang nahihiya pero wala ring magawa. Nakita niya si SK Nico, natatawa rin ng kaunti dahil nakikisabay sa crowd. Nakita niya si Principal Agnes Lontok sa likod, parang gusto nang umalis dahil ayaw madawit. At sa harap niya, ang pinakamasakit. May ilang batang nakatingin sa kanya at tumatawa rin. Kasama sina Pio Rivas at Cheska Molina. Mga kaklase niyang alam niyang hindi talaga masama, pero takot lang mapahiya. Tino, bulong ni Tess sa likod. Parang gusto siyang pigilan. Pero si Rico, hindi pa tapos. Lumapit ito, hindi na sa mic, pero sapat ang lakas para marinig ng malapit. Alam mo, Tino, kahit bigyan ka ng permit, kung mukha ka namang gusgusin, sino bibili? Baka isipin nila madumi yung pandesal. Parang may sumabog sa loob ni Tino. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang ginawa niya, dahan-dahan niyang ibinaba ang bayong sa entablado at tinignan si Rico sa mata. Hindi po madumi ang pandesal ko, sabi ni Tino, matatag kahit nanginginig. Madumi lang po yung tingin niyo sa tao, napatigil ang ilan. Pero si Rico, ngumisi, sabay taas ng kamay na parang nag-announce. O ayan, may sagot na siya, sigaw ni Rico sa crowd, sabay tawa. O sige, bigyan natin ng award. O Best Drama, sumabog ang tawanan. Sa sobrang hiya at bigat, parang nanikip ang dibdib ni Tino. Sa gilid, naramdaman niyang umiikot ang mundo at doon nangyari ang mas masaklap. Sa kaguluhan, may sumagi sa bayong niya. Hindi niya nakita kung sino at natumba ito. Gumulong ang pandesal sa entablado, pababa sa harap, kumalat sa simento. May ilang napasigaw, may tumawa palalo. May nag-video ng mas mabilis, parang jackpot. Napayuko si Tino, parang gusto niyang pulutin agad at itago ang lahat. Pero bago pa siya makaluhod, may isang matandang lalaki ang umakyat sa gilid ng entablado. Mabagal pero steady. Si Mang Silvio Quintanar, yung matandang bumili ng pandesal sa terminal noong nakaraan. Hindi siya nagsalita. Lumuhod lang siya at sinimulang pulutin ng pandesal isa-isa. Maingat, parang may halaga ang bawat tinakay. Tay, wag na po. Bulong ni Tino, nanginginig. Tumingin si Mang Silvio sa kanya, diretso. Pulutin natin, iho, sabi nito, kalmado. Huwag mong hayaang ang tawa nila ang magdikta ng halaga ng tinapay mo. Unti-unting tumahimik ang ilang tao. Si Kapitana Mercy napatingin sa matanda, parang naalimpungatan. Si Tess, lumapit at tumulong magpulot. Si Lorna, nakapamulagnat, nanyingilid ang luha. Hindi lang sa hiya, kundi sa pagod at sa sakit. Si Rico, nagbuntong hininga, kunwari bored. Okay na yan, tay, sabi niya. Huwag na nating pagandahin ang eksena. Pero si Mang Silvio, hindi tumingin sa kanya. Tinapos niya ang pagpulot, saka dahan-dahan niyang tumayo. Hinarap niya ang crowd, hindi para magsermon, kundi para magsalita ng simpleng totoo. Ang bata, nagbebenta sa nanay niya. Kung yan ang ikinakahiya niyo, baka dapat kayo ang mahiya. Tahimik. Hindi lahat, pero sapat para maramdaman ni Tino na may pader na nabasag kahit konti. Sa gabing iyon, bumalik si Tino sa Pan de Oro na mabigat ang katawan. Parang may batong nakadagan sa dibdib.
Hindi siya nanalo ng permit. Hindi siya napili. Pero may isang bagay na naiwan sa isip niya. May taong tumayo para sa kanya ng walang kapalit. At habang nagliligpit si Mang Delfin ng kahon sa panaderiya, may kumatok sa pinto. Mahina, pero firm. Pagbukas niya, nandoon si Mr. Gavin Rutherfield, naka-long sleeves pa rin, may bitbit na folder at tahimik na seryosong tingin. "Good evening," sabi ni Mr. Gavin. Malinaw ang Tagalog kahit may accent. "I'm looking for Santino Ravel and I want to ask about his story." Napatigil si Mang Delfin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang araw, parang may hangin na pumasok sa loob ng Pan de Oro. Hindi para magdala ng alikabok, kundi para magdala ng posibilidad. Hindi agad nakasagot si Mang Delfin nang makita niya si Mr. Gavin Rutherfield sa pintuan ng Pan de Oro. Sa isang banda, sanay siyang may mga customer at inspektor na pumapasok, nagtatanong, tumitingin sa pugon at kalinisan. Pero iba ang tindig ng dayuhang ito. Hindi siya mukhang naghahanap ng mali, mukhang naghahanap ng katotohanan. "Good evening," ulit ni Mr. Gavin. Maayos ang tono. "Pasensya na po sa istorbo. I saw what happened in the plaza. I want to understand what kind of life that boy is living." Napatihim si Mang Delfin, sabay tingin sa loob kung nasaan si Tino. Naroon ang bata sa sulok, nakaupo sa bangko, hawak ang bayong na parang nauubusan ng lakas. Si Lorna naman nakahiga ulit, hingal na hingal dahil sa pagod at sa ubo. Si Tess Abarca naman, kagagaling lang, nakaupo sa maliit na upuan at nag-aayos ng folder ng papeles. "Sinong hinahanap mo?" tanong ni Tess. Medyo alerto dahil natural na nag-iingat siya sa mga estranghero. "Santino Ravel," sagot ni Mr. Gavin, sabay yumuko ng kaunti bilang respeto. "I'm Gavin Rutherfield. I'm doing a retail expansion study in this region, but that's not the point tonight. The point is, that boy was humiliated in public for being poor." Napatingin si Tess kay Mang Delfin, parang nagtatanong kung papapasukin ba. Si Mang Delfin huminga ng malalim at tumanggo. "Pasok ka, pero maingat kami dito, bata yan." "Of course," sagot ni Mr. Gavin. Lumapit si Mr. Gavin Beitino, hindi agad nagsalita. Tinignan niya muna ang bayong, ang malinis na lampin, ang kamay ng bata na may bahid ng harina at alikabok. Naramdaman ni Tino ang bigat ng titig, kaya napatingin siya. "Hi," sabi ni Mr. Gavin. "Simple lang. I saw you selling bread many mornings. You work hard." Hindi agad sumagot si Tino. Sanay siya na kapag may lumalapit, may kasunod na biro o pangaasar, pero wala sa mukha ng dayuhan ang ganoong laro. "Opo," sagot ni Tino, mahina. "Kailangan po." "You don't have to tell me everything, but I'd like to hear your story, only if you're okay with it." Tumingin si Tino kay Mang Delfin at kay Tess, parang humihingi ng pahintulot. Tumanggo si Tess, pero may paalala sa mata, maging maingat. Nag-umpisa si Mang Delfin ang magsalita, para hindi mabigat kay Tino. Yung bata, dito na halos lumaki. Nanay niya, si Lorna, nagtatrabaho dito dati. Tagalinis, minsan tumutulong sa pagbalot. Nagkasakit, si Tino ang nagtitinda para sa gamot. Sumingit si Lorna mula sa papag, paos ang boses. "Hindi po kami nangihingi, pero wala na talaga kaming iba." Umupo si Mr. Gavin sa maliit na stool para pantay sila kayla. Sabi ni Mr. Gavin, "I understand and I'm sorry you were treated that way." Sa mga oras na yun, hindi alam ni Tino kung ano ang mas masakit, yung pangaasar ni Rico o yung unang beses na may nagsabi ng sorry na parang tunay. Napatingin siya sa sahig. "Why are you here?" biglang tanong ni Tess, diretsahan. "Ano ang kailangan ninyo?" Mr. Gavin opened his folder. May ilang papel, may mga larawan ng iba't ibang produkto at may business cards. "I work with a team that helps brands tell real stories." Paliwanag niya. "Sometimes we partner with local businesses. We look for authentic faces, people with real grit, who represent what a community stands for." "Brand?" tanong ni Mang Delpin. Kumunot ang noo. "Ano to? Commercial?"
In a way, sagot ni Mr. Gavin, but not the kind that exploits. We also have a foundation-backed initiative. The project is a community bread program. Support local bakeries, help families, and promote dignity. Napailing si Tess, cautious. At si Tino ang gusto niyong gawing mukha? Mr. Gavin nodded. Not just him, it will include the bakery, the community, and health support connections. But yes, he could be the face of the message. Bumigat ang hangin, si Mang Delpin napaupo rin. Paano kami sigurado na hindi niyo siya gagamitin? Bata yan. Mr. Gavin didn't flinch. Then don't agree, he said softly. I'm not here to force anything. I'm here because I saw something wrong, and I have resources and networks that can correct it without harming the boy. Tahimik si Tino. Sa loob niya parang may apoy at tubig na nag-aaway. Apoy ng pag-asa, tubig ng takot na baka masaktan lang ulit. Kinabukasan, maagang-maaga, nagising si Tino sa kakaibang ingay sa labas. Hindi yung usual na tunog ng pugon. May malalakas na boses, may truck na umaandar, may metal na tumutunog. Lumabas si Tino sa likod ng Pan de Oro, nakasuot pa ng lumang tsinelas at nakita niya si Kuya Otep na nakatigil sa daan, nakatingala. "Tino!" Sigaw ni Kuya Otep, halos hindi makapaniwala. "Tumingin ka!" Napatingala si Tino. Sa may highway papasok ng Star Rosita, may malaking billboard frame na tinatayo. May mga lalaking naka-hard hat, may crane, may tarp na nakabalot pa. Sa unang tingin, wala pang laman, pero ramdam mo na malaki, parang hindi pangkaraniwang bayan. Dumating si Aling Nena, hawak ang bag niya, nakapamulagat din. "Ano yan? Advertisement? Dito sa atin?" Tanong niya. "Baka Malvar Bakes na naman," sabi ng isang dumadaang lalaki, kasi sila naman ang may pera. Pero nang bandang tanghali, unti-unting binaba ang tarp. Isang larawan ang lumitaw, malinaw, malaki at halos nakakasilaw sa araw. Mukha ni Tino. Nakaayos ang buhok, malinis ang puting polo, pero hindi siya mukhang ibang tao. Mukha pa rin siyang si Tino, pero mas maliwanag, mas buo. Hawak niya ang pandesal sa dalawang kamay, parang alay, at sa ibaba nakasulat, "Kabutihan ang pinakamasarap, Pan de Oro, tinapay ng pag-asa." Natulala si Tino, parang nanlamig ang kanyang daliri. Sa dami ng beses na pinagtatawanan siya bilang pandesal boy, ngayon nakapaskil ang mukha niya na parang simbolo. Sa plaza, nagkagulo ang tao. Si Kapitana Mercy Di Malanta mismo ang dumating, kasama si SK Chair Nico Faeldon at ilang barangay tanod. Si Coach Wendell Sarte napatingala rin, halos hindi makapagsalita. Maging si Principal Agnes Lontok lumabas mula sa school gate at tinakpan ng bibig sa gulat. "Anong kalokohan to?" Bulong ni Kapitana Mercy, halatang natataranta. "Sino nagpa-approve nito?" Sa gilid, si Laila Quiñones halos tumalon sa saya. "Guys! Breaking! Yung pandesal boy nasa billboard!" Sigaw niya sa live, pinaikot-ikot ang kamera. Pero ang pinakanamula ay si Rico Malvar. Nasa plaza siya, suot pa ang Malvar Bakes polo, parang galing sa meeting. Nang makita niya ang billboard, nag-iba ang kulay ng mukha niya. Mula sa confident, naging nanlalamig. "Hindi pwede to," bulong ni Rico halos pabulong sa sarili. "Kami ang may hawak ng ads dito." Lumapit si Jessa at Kurt, pareho ring gulat. "Rico, ikaw ba nagpa-setup?" Tanong ni Jessa. "Syempre hindi," singhal ni Rico. "Sino bang gawa nito?" At doon lumitaw si Mr. Gavin Rutherfield sa gilid ng crowd, tahimik lang, kasama ang isang babaeng naka-sunglasses at simple pero elegante ang dating. Hindi siya masyadong showy pero ramdam mo na may bigat ang presensya. Kasama niya si Mang Silvio Quintanar, yung matandang tumulong magpulot ng pandesal kahapon, nakatayo sa tabi parang bantay ng katotohanan. Tumayo si Kapitana Mercy at lumapit kay Mr. Gavin. "Ikaw ba to?" Tanong niya, diretsahan. Mr. Gavin nodded. "I facilitated the campaign, but the approval and funding came from someone else." Lumingon ang mga tao sa babaeng naka-sunglasses.
Dahan-dahan itong nagtanggal ng shades at doon napansin ng ilan ang pagkakahawig niya kay Mang Silvio. Mata, hugis ng ngiti. "I'm Leona V. Quintanar," sabi ng babae, malinaw, kalmado. "I ran a regional food initiative, and yes, I funded this." Nagsimulang magbulungan ng mga tao. "Quintanar? Anak ni Mang Silvio? Yung nasa city? May foundation yun." Lumapit si Mang Silvio at inilagay ang kamay sa balikat ni Tino na hanggang ngayon tulala pa rin. "Anak ko yan," sabi ni Mang Silvio sa mga tao, at nakita niya yung nangyari. Hindi niya kinaya. Nag-init ang mukha ni Tino. "Tay, bakit ako?" Tanong niya, halos hindi marinig. Leona looked at him. Hindi yung tingin ng sponsor sa poster, kundi tingin ng taong nakakaintindi. "Because you were brave," she said. "You didn't beg, you didn't steal, you just worked. And when someone mocked you, you stayed human." Sumingit si Tess Abarca na dumating na rin, hawak ang folder. "Pero ano ang kapalit nito?" Tanong niya, protective. "Bata yan, hindi siya pwedeng gawing palabas." Leona nodded. "That's why there's a structure," paliwanag niya. "This isn't just a billboard, it's a partnership training. Santino will attend a short workshop, financial literacy and food safety. He must stay in school. Clarice Ibanez will help with academic compliance. And for his mother, Lorna, we will connect with a health program. Tess, you will handle papers and referrals." Napanganga si Kapitana Mercy. "So, hindi lang ito ad?" "Not just an ad," sagot ni Mr. Gavin. "It's a relaunch of Pan de Oro as a community partner brand. The message is dignity and local support." Sa gitna ng usapan, mas lalong namula si Rico. Lumapit siya, pilit ang ngiti, parang biglang gustong maging mabait. "Tino," sabi ni Rico. "Bro, congrats ha. Wala naman akong masamang ibig sabihin kahapon. Baka naman pwede tayong mag-usap." Pero hindi na tulad kahapon ang tingin ng mga tao. Si Kapitana Mercy, nakasimongot na mayon. Si Coach Wendell, iwas tingin. Si Laila, paturi pa rin sa live pero halatang nalilito kung paano babaligtarin ang kwento. Hindi sumagot si Tino. Nakaangat lang ang tingin niya sa billboard tapos sa nanay niya na dumating sa plaza, hawak ang braso ni Mang Delphine. Si Lorna nanginginig, hindi alam kung iiyak o tatawa. "Anak," bulong ni Lorna, luhaan-luha. "Ikaw ba yan?" Tumanggo si Tino, pero parang hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya sa gitna ng ganito. Sa gabing iyon, bumalik si Rico sa Pan de Oro. Dala ang pilit na ngiti at sobre na halatang may laman. Hinarap niya si Mang Delphine sa counter. "Sir, business lang. Hindi ko alam na may ganitong campaign, pero baka pwede nating ayusin. Ito, pang-upgrade ng bakery, pang-ayos ng pwesto ni Tino para wala ng issue." Tiningnan ni Mang Delphine ang sobre. Saka si Rico. Tahimik siya sandali, tapos itinulak niya pabalik ang sobre. "Hindi mo mabibili ang dignidad," matigas na sabi ni Mang Delphine. "At hindi mo mabubura yung ginawa mo kahapon gamit ang pera." Nanigas si Rico. "Sir, wala naman akong..." "Lumabas ka," putol ni Mang Delphine. Mababa pero matalim. "At kung babalik ka, siguraduhin mong tao ka na." Umalis si Rico na nanginginig ang panga at sa labas ng panaderiya, tumigil siya sandali. Tumingin sa billboard na kita mula sa highway. Sa unang pagkakataon, hindi siya sure kung siya pa rin ang may kontrol. At sa loob ng Pan de Oro, si Tino nakaupo sa bangko kasama si Tess, si Mang Delphine, si Lorna at si Clarice Ibanez na dumating para magbigay ng forms. Hindi ito magic, paalala ni Clarice, mahinahon.
May training, may attendance, may requirements. Pero eto na yung pagkakataon na sinasabi ko sa'yo, Tino. Huwag mong pakakawalan. Huminga ng malalim si Tino. Ngayon, mas malinaw sa kanya ang bigat ng ibang paraan. Hindi ito shortcut, hindi ito instant yaman, pero may pinto ng bumukas. At kahit nanginginig pa rin siya sa takot na baka bukas mawala ulit lahat, may isang bagay na hindi na niya maikakaila. Kinabukasan, nakakita ang buong Santa Rosita ng mukha niya sa billboard at kasama ng gulat nila, nagsimula rin ang pagbabago na hindi na basta mababaliktad ng pangangaasar. Pagkatapos may taboy ni Mang Delfin si Rico palabas ng Pan de Oro, bumalik ang katahimikan sa loob ng panaderya. Yung katahimikang may kasamang amoy ng mainit na tinapay at pagod na hininga. Pero ibang klaseng katahimikan ito. Hindi na ito yung katahimikang sanay si Tino na punong-puno ng pangamba. Ngayon, parang may nakausling sinag sa pagitan ng mga bitak ng buhay nila. Hindi pa sapat para painitin lahat, pero sapat para ipaalalang may umaga pa sa labas ng dilim. Sa bangko malapit sa counter nakaupo si Tino. Nakahawak sa papel na inabot ni Clarice Yabañez. Nandun ang mga forms, attendance requirement, workshop schedule, at isang referral slip para sa academic support program na matagal nang sinasabi ni Clarice. Sa tabi niya, si Lorna. Nakasandal, hawak ang dibdib, pero mas kalmado ang mukha kaysa sa mga nakaraang araw. Si Tess Abarca naman, nagbubuklat ng folder parang siniseryoso ang lahat kasi alam niyang kapag papel ang usapan, isang maling pirma lang, babagsak ang pagkakataon. Okay, sabi ni Tess, tiklop ang ballpen. Una, health clearance ni Lorna, kailangan natin ng updated findings. Pangalawa, birth certificate ni Tino, photocopy. Pangatlo, consent form. At pang-apat, schedule ng workshops. Sumingit si Mang Delfin habang nagliligpit ng tray. May kilala akong makakatulong sa photocopy. Si Mang Ramil, may tindahan sa kanto. Tumanggo si Tess. Salamat. At Kapitana Mercy, kailangan ko siyang kausapin kasi yung permit issue sa terminal, hindi dapat sumingit si Rico doon. Dapat fair. Nakatitig si Tino sa papel. Parang natatakot hawakan ng pangarap baka mabasag. Ma'am Clarice, mahinan niyang tawag. Lumingon si Clarice. Ngumiti pero seryoso pa rin. Paano po kung hindi ko kayanin yung attendance? May tindahan po ako. Ibig sabihin, magbebenta pa rin ako minsan. Hindi ka namin pinapahinto sa pagtulong, sagot ni Clarice, mahinahon. Ang ginagawa natin, inaayos natin ang sistema para hindi ka nababaon. Pwede kang magbenta tuwing weekend, pero sa weekdays, priority ang school. I'll coordinate with your teachers. Napasinghap si Lorna, parang may bigat sa dibdib. Pero, paano yung gamot ko? Paano yung bayarin? Dahan-dahang lumapit si Mang Delfin sa kanila, parang hindi niya gustong marinig ng buong panaderya pero gusto niyang maging malinaw. Lorna, hindi ko kayo pababayaan. Yung Pan de Oro, hindi man tayo mayaman pero may puso tayo. Kung sakaling kapusin, may paraan. Napaiyak si Lorna, pero this time, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa relief na matagal niyang hindi nararamdaman. Kinabukasan, nagbago ang takbo ng umaga ni Tino. Hindi na siya tumakbo papunta sa terminal agad. Sa halip, dumaan muna siya sa barangay hall kasama si Tess para magpirma ng ilang papeles. Nakita niya roon si Kapitana Mercy Di Malanta, nakaayos pa rin pero iba na ang tingin. Hindi na siya yung kapitana na takot mapahiya sa sponsors, parang may konting guilt. Tess, sabi ni Kapitana Mercy, nabalitaan ko yung campaign, hindi ko alam na ganun kalaki. Hindi po ito tungkol sa laki, tungkol ito sa dignidad, at tungkol ito sa mga batang tinapakan. Napatiyin si Kapitana Mercy at tumingin kay Tino. Pasensya ka na iho, hindi ko naagapan kahapon. Hindi sumagot si Tino agad. Hindi dahil galit siya, kundi dahil ngayon lang may humingi ng sorry na may kapangyarihan. Tumanggo lang siya, maliit. Regarding permits, dagdag ni Kapitana Mercy, aayusin natin.
yung pwesto mo sa terminal, hindi ka na basta mapapaalis. I'll have SK Nico work on it. Sa tabi, si SK Chair Nico Faeldon na kanina pang nakatayo, biglang umubo, parang nahihiya. Oo, Tino, sabi, pilit ng ngiti. Tulong payo. Tahimik si Tino. Hindi niya alam kung tulong to Rome o pang PR lang, pero ang mahalaga, may papel na pirma na. Pagkatapos ng barangay, dumiretso si Tess at Tino sa maliit na photocopy shop ni Mang Ramil Pacheco. Si Mang Ramil, yung fishball vendor na nakita niya sa showcase, ngayon ay may maliit na tindahan sa gilid ng palengke. Isang lumang printer, 2 monoblock chair at isang tarpaulin na may print, scan, load. Nako, si Tino? Bati ni Mang Ramil. Ikaw na pala yung nasa billboard. Namula si Tino. Hindi ko po alam mangyayari yun, Mang Ramil. Tumawa si Mang Ramil. Okay lang, dito libre na yung photocopy. Para sa pangarap. Habang nagpiprint, dumaan si Aling Cora Bayani. May dalang saging. Tino, sabi niya, kung kailangan mo ng merienda, sabihin mo ha, hindi ka nag-iisa. Sa mga simpleng salitang iyon, ramdam ni Tino ang paglipat ng hangin sa bayan. Hindi lahat, pero may pagbabago. Yung ibang dating nananahimik, ngayon may lakas ng loob na tumulong. Pagdating sa school, tinawag si Tino ni Miss Quiambao. Ravel, sabi ng teacher, nabalitaan ko yung program mo. Good, pero reminder, hindi ibig sabihin yan, luluwag na ako sa'yo. Ngumiti si Tino. Kalahati ka ba? Kalahati saya. Opo, ma'am. Sa koridor, sinalubong siya ni Pio Rivas at Cheska Molina. Parehong may halong hiya sa muka. Tino, mahinang sabi ni Cheska. Sorry, nung sa plaza, natakot lang ako. Si Rico kasi. Okay lang, sagot ni Tino. Hindi niya sinabi pero alam niya. Minsan, ang takot ng tao ang nagpapalakas sa kontrabida. Mas mahirap ang sumunod na linggo. Nagsimula ang workshop sa community center, financial literacy, basic food safety, at maliit na session sa public speaking. Hindi para mag-artista, kundi para matutunan niyang magsalita nang hindi nanginginig kapag may audience. Doon niya nakilala ang mga bagong side characters na magiging mahalagang bahagi ng pag-angat. Si Attorney Diane Sullivan, volunteer lawyer na nagtuturo ng small vendor rights at permit basics. Si Coach Noreen Pilapil na nagtuturo ng discipline at time management. At si Sir Iggy Manzano, isang accountant na nagtuturo kung paano maglista ng kita at gastos. Okay, Santino, kapag may benta ka, hindi lang kita ang tingin. May cost of goods, may pamasahe, may time. Kung hindi mo aalagaan yung numbers, lulunukin ka ng gulo. Tahimik na nakikinig si Tino. Nagsusulat. Para siyang bumabalik sa math. Pero ngayon, math ng buhay. Sa health side naman, si Tess Abarca ang naghabol ng requirements kay Lorna. Dinala ito sa City Hospital para sa check-up. Kasama si Mang Delpin sa pamasahe at si Leona Quintanar ang nagpadala ng letter para sa referral. Sa waiting area ng hospital, hawak ni Tino ang kamay ng nanay niya. Nay, bulong niya, hindi ko po kayo iiwan. Umiling si Lorna, luha ang nakangiti. Ikaw ang dahilan kung bakit ayokong sumuko. Hindi pa rin madali ang findings. May gamutan, may regular medication, may schedule. Pero sa unang pagkakataon, hindi na sila tinataboy ng cashier dahil kulang ang pera. May coordination, may program, may mga pangalan na pwedeng tawagan kapag nalilito sila. Sa plaza, hindi tumigil ang mga bulong tungkol kay Rico. Unti-unting lumabas ang mga lumang video, hindi dahil naghihinggat si Tino, kundi dahil may ibang estudyante na nagkaroon ng lakas ng loob magsalita. Isang araw, pumasok sa school si Clarice na may hawak na printed screenshots. Principal Agnes, sabi ni Clarice sa meeting, we can't pretend this is harmless. This is bullying, and it's been happening for months. Tahimik si Principal Agnes Lontok, pero this time, hindi siya umiiwas. I agree, sabi niya.
Mabigat. Natakot lang ako dati, sa sponsors. Sumingit si Coach Wendell Sarte, halatang guilty. Kasalanan ko rin, nakipagkamay ako, tumawa ako para makisama, pero mali. Dahil sa pressure mula sa parents at barangay, tinanggal si Rico bilang youth ambassador ng program. Hindi man siya naparusahan ng sobrang dramatic, pero mas masakit sa kanya ang pagkawala ng imahe. Ang mga tao, hindi na agad naniniwala sa ngiti niya. Isang hapon, hinabol ni Rico si Tino sa labas ng school. Wala ng barkada, wala ng mic, wala ng crowd. Mag-isa lang siya, hawak ang bag, halatang hindi na sanay na walang tagatawa. "Tino," tawag ni Rico. Paos ang boses. "Pwede ba mag-usap?" Huminto si Tino, pero hindi siya lumapit. "Ano?" tanong niya, kalmado. Nagkumyumang kamay ni Rico. "Hindi ko alam bakit ganito. Lahat biglang against sa akin." Tinignan ni Tino ang mukha niya. Hindi na yung mapanlait na confident, kundi batang tumama ng totoong consequence. "Hindi sila against sa'yo," sagot ni Tino. "Against sila sa ginawa mo." Tahimik si Rico. "Hindi ko sinasadya. Siguro nasanay lang ako." "Sanay ka," ulit ni Tino. "Kasi may tumatawa. Kasi walang pumipigil. Ngayon lang may pumigil." Umalis si Tino ng walang sermon, walang sigaw. Hindi niya kailangang magyabang. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba na ang routine ni Tino. Sa umaga, school. Sa hapon, workshop o tutoring session sa academic support program. Weekend, tumutulong pa rin siya sa Pandeoro. Hindi na sa terminal lang, kundi tumutulong sa packaging at delivery list. At doon pumasok ang mas malaking pagbabago. Si Mang Silvio Quintanar, sa tulong ni Leona, binigyan ng maliit na kontrata para magpinta ng mural sa bagong kiosk ng Pandeoro. Isang community bread kiosk sa gilid ng plaza. Hindi para tapatan ang Malvar Bakes, kundi para magsilbi sa mga tao. Si Mang Silvio, habang hawak ang brush, ngumiti kay Tino. "Sabi ko sa'yo, iho," mahina niyang sabi, "huwag mong hayaan yung tawa nila ang magdikta." Sa opening ng kiosk, nandun si Aling Nena na nag-volunteer sa community pantry program. Paminsan-minsan may libreng pandesal para sa mga batang kapos. Si Kuya Otep naman na hire bilang delivery rider, naka-helmet at halatang proud. Si Tess, nag-aayos ng logbook. Si Clarice, nakangiting nakatayo sa gilid. Maging si Kapitana Mercy nandun, pero mas tahimik, parang natuto. Hindi nag-speech si Tino. Hindi niya kailangan. Tumabi lang siya kay Lorna, hawak ang kamay niya. Si Lorna may bagong kulay sa mukha. Hindi pa totally malusog, pero hindi na rin yung nanlalata araw-araw. "Anak," bulong ni Lorna, "ang layo na natin." Tumanggo si Tino. Sa harap nila may mga batang nagtitinda rin. Si Mika, Jomar, Belen, na tinutulungan na rin ng program. May maliit na youth savings jar sa mesa na may label na "para sa pangarap." Si Tino mismo ang nag-lead ng simpleng session tuwing Sabado. Tinuturo niya sa mga batang vendor paano haglista ng kita, paano umiwas sa utang na lumalaki, paano magtabi kahit 5 piso. At sa gilid ng plaza, may ilang taong nakatingin. Yung dating tumawa, ngayon tahimik lang. Hindi dahil takot sila, kundi dahil may hiya. Hindi na bumalik si Tino sa pagiging pandesal boy na pinagtatawanan. Naging si Tino siya. Isang batang natutong humawak ng pagkakataon nang hindi dinudurog ang iba. Habang lumulubog ang araw sa Santa Rosita, umihip ang hangin na may dalang amoy ng bagong lutong tinapay. At sa bawat hinga ni Tino, ramdam niyang hindi man biglaan ang pag-angat, pero totoo. At higit sa lahat, hindi na ito yung klaseng buhay na madaling hilahin pabalik ng pang-aasar.